Be on the cover, be on the every Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Be on the cover, be on the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's a map, it's a lamp, it's a light, it's a sword. This is God's living word. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Let us discover, experience, amazing scripture, amazing scripture, scripture. Oh. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga kapatid, inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan, Ate Love. At dito na tayo dadako sa ating topic. Alam mo mga ka-Family Matters, mga ka-Wednesday, napakadaling magmahal kapag February 14. Bakit? Kasi yun ang uso.
Kasi lahat ng tao ay sweet. Totoo ba, Ate Love? Yes. Kasi may pressure ang paligid na magiging romantic. Kasi ay, kikita mo gud ni mo, ay kato siya man gud nagpait og bulak. Kailangan muhatag jud ko kay makaulo man gud kayo. So na pressure, tama talaga to, Ate Love. Pero ang tunay na sukatan ng isang matatag na mag-asawa ay kung paano kayo magtrato sa isa't isa ngayong February 18. Ayun, Yes. no? Ngayong Wednesday, na ordinaryong araw na lang. True, Kuya Jerry. No? Marami kasing couples, pang-display lang ang pag-ibig. Nako, todo post sa social media nung Sabado. Alam mo, marami nito natatamaan ngayon, pero this is reality actually. Pero pagdating ng Lunes, pagdating ng Martes, hindi na nag-uusap ng maayos. Nako. Kaya naman ang hamon natin today, paano ba natin mapapanatili ang apoy ng relasyon kahit tapos na ang araw ng pag-ibig? Paano natin gagawing araw ng mga puso ang bawat gising natin sa umaga? Kaya naman, inanyayahan ko po kayong sumali sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o maaari kayo mag-comment sa ating Facebook page. I-search lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan. At dito na tayo dadako sa ating discussion points, Ate Love. Ang una nating pag-uusapan, itong salitang love is a daily choice. Desisyon, hindi lang emosyon po mga kapatid. Alam mo ba, mga kapatid, ang pag-ibig ay desisyon, hindi lang emosyon, no? Ang limitasyon ng emosyon or the feeling, no, ay parang panahon. Minsan maaraw, minsan bumabagyo. Sa simula ng relasyon or yung tawag natin Ate Love, honeymoon stage, Yes. madaling magmahal kasi nandoon ang kilig. Pero ang problema, ang emosyon ay hindi consistent. Totoo. Yes. Kaya naman mga ka-Wednesday, kung aasa lang tayo sa kilig, paano na kapag pagod ka na sa trabaho? Paano na kapag may nakalimutang utos o nakairita ang hilik ni Mrs. o ni Mr.? Kung emosyon lang ang basihan, mga kapatid, madaling sabihing ayaw ko na. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi nakabase sa iyong mood. Yes. Kaya naman mga kapatid, importante po dito ang kapangyarihan ng desisyon or the choice. Bakit? Kasi ang pag-ibig ay isang commitment o pangako. Kung ating pong titingnan muli ang ating Bible verse sa unang Korinto 3:7, ang salitang nagpapatuloy or sa English gitawag na siya endures ay nangailangan ng matinding willpower. Yes. Kapag pinili mong magmahal, sinasabi mo sa asawa mo na, kahit hindi kita feel, ngayon, pipiliin ko pa rin maging mabuti sa'yo. Totoo. Yun ang tunay na pag-ibig. Kasi nga, pag ang tunay na pag-ibig pinag-uusapan, hindi lang ito basta na damdamin lamang. Oo. It's not just a feeling. Oo. Ika nga, no? Ang damdamin, kasi kung feeling lang yan, Kuya Jerry, nagbabago. Kagaya ng sabi mo kanina, may mood swings. Oo. No, meron tayong mood swings eh. Ngayon, okay tayo. Maya hindi ka Oo. okay. No, maya naman, masaya ka. Maya bigla ka na lang nagagalit. So, may mga mood swing tayo. Hindi ganyan ang pag-ibig. Sabi mo nga kanina, ang tunay na pag-ibig ito yung pagpili araw-araw. Oo. No, paulit-ulit. Alam mo yung kahit minsan, mahirap na. Yes, totoo yan, Ate Love. Kasi kung ating pong titingnan ang emosyon ay madalas sumusunod sa gawa. Kapag pinili mong gumawa ng mabuti or action, kalaunan ay susunod ang tamang pakiramdam or emotion. Kaya napaka-importante po mga kapatid dito ang ating desisyon or the choice po natin. Yes, totoo yan. Kasi, sabi mo nga kanina, Kuya Jerry, nagbabago ang damdamin. Ang ating feelings nagbabago. So, may mga araw na masaya ka. Oo, labi Meron na. din araw na pagod o nasasaktan ka. Oo, labi na. May mga
may mga habits po sa ating mga partners na nakaiirita minsan. Yes, totoo yan. Oo. So may mga times talaga na masasabi mo, ay hindi kita mahal ngayon. Yung mga ganun. Kahit wala sa mood, no, ito Oo. yung tunay na pag-ibig. Pinipili mo pa rin magmahal. Magpakita ng kabutihan, kahit na alam mo yung paulit-ulit na yung attitude niya. Alam mo, best example dito Kuya Jerry, ito mga babae talaga. Oo. Kami mga babae kasi, ang dami naming mood swings, no? Na may mga panahon talaga, especially, no, this is true, no, to women, na especially, nag-change yung hormones natin. Nung yung may tinatawag tayong hormonal imbalance, and the husbands should understand, especially kapag palapit na yung ating period, nagkakaroon tayo ng mood swings. Yung mga buntis, no, nagkakaroon yan ng mood swings, nagiging emotional yan. Kaya napakahirap naming mahalin po minsan. Kaya, konting pasensya pa talaga sa ating mga mister, no? Magpakita talaga tayo ng kabutihan sa ating mga misis. Huwag nating isipin, ay, ang OA naman nito. Ano ka ba? Ano ka lang? Magre-regla ka lang nga, ang OA mo pa. Hindi po. Nako, hindi nyo po alam yung mga pinagdadaanan naming babae kapag kami nire-regla. No? May mga mood swings na hindi mo alam kung saan yan galing. Pati kami, hindi namin yan naiintindihan. Kaya napakahalaga po na magkaroon ng pasensya at pag-unawa. At ito talagang pinaka-the best, magpakita tayo ng kabutihan sa ating mga asawa. Yes, totoo yan, Ate Love. Kaya piliin natin ang pang-araw-araw na gawin natin ang mas mabuti sa Yes. ating pagsasama sa ating mga partners. Bakit kailangan ng daily ba, Ate Love? Dahil ang kasal ay hindi natatapos sa aido. Yes. Na-remember mo ba natin yan mga kapatid, yung salitang aido na tayo ikinasal noon sa ating mga partner sa harap ng altar? Ito ay serye ng maliliit na aido araw-araw din, no? Yung salitang aido, kahit may budget problem, pipiliin pa rin natin ang mabuti. Aido, kahit puyat sa pag-alaga ng bata, pipiliin pa rin natin na mahalin o lutuan si Mr. o si Mrs. Ang salitang aido din, mga kapatid, kahit hindi ka pinansin ni Mrs. or ni Mr. kanina, pipiliin pa rin natin ang magandang dapat gawin. No? Kaya mga ka-Wednesday, tandaan natin, ang feelings pwedeng mawala o bumalik. Yun ang feelings at Love. Yes. Feelings pwedeng mawala o bumalik. Pero ang desisyon, compare natin ang word na desisyon, yan ang nagpapanatili sa inyo sa gitna ng unos. Ang pag-ibig na todo-todo ay hindi yung laging may fireworks. Ito yung kahit pagod ka na, pipiliin mo pa rin hawakan ng kamay niya, sabihin, kahit mahirap, ikaw pa rin ang pipiliin ko ngayong araw. Yan ang sekreto Yes. ng araw-araw na panalo. Yes, totoo yan, Kuya Jerry. Kaya napakaganda, no, ng sinasabi dito sa atin sa ating topic sa umagang ito. At napakagandang reminders din. At dadagdag ko lang yun, Kuya sige. Jerry, no, na may pagsubok talaga ang relasyon. No, na minsan no hindi natin naiintindihan na unsa man ni uy nga dugay naman kaayo mi pero nganong naamang gyapoy pagsulay. And ang masakla pa dito, yun bang ilang years na silang kasal. Ilang years na no, may mga 30 years na siguro yung marriage nila pero naghiwalay pa rin in the end. Yun, nakakalungkot. No, nakakalungkot talaga na may ganun pala talaga na naghihiwalay pa rin in the end. Or di kaya, yun bang, nang dahil lang hindi mo siya masyadong nakilala, na yung pagdating nyo, kanang pagkaminyo ninyo, dito na ni mo na ilan nga, ay holiday siya, then hiniwalayan mo na. Oo. Mga ganun. Pero alam mo ka, family matters, no, may pagsubok ang relasyon. Walang perpektong tao. Araw-araw mong pinipili ang magpatawad, umintindi, at manatili. Tulad ng itinuro ng 1 Corinthians chapter 13 verse 7, ang pag-ibig ay nagtitiis at hindi sumusuko. Totoo No? yan, Ate Love. Lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsubok talaga. Kasi sinusubukan po talaga ang ating relasyon. At ang pag-ibig din ito ay kilos, hindi lang ito salita. It's an action word. Yes. No, pinipili mong gumawa ng mabuti, mag-alaga, makinig,
tumulong at magsakripisyo kahit walang kapalit. Yun bang, wag ka mag-expect something in return na, uy, dapat imupog kong atimanon kay ikaw, ginaatimanti ka. Oo. Wag naman ganun, or di kaya, ay, gibulagan ako siya, oy, kay wala mo ko niya giatiman. Niya ako rin sige atiman sa iya. Hindi po ganun ang pag-ibig. No, we don't expect something in return. We just do it out of love. At panghuli, pinipili mong magpatuloy. Oo. No, kahit may hirap, pinipili mong umasa, magtiwala at magmahal muli. Sa madaling salita, ka-Family Matters, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, kundi inaaraw-araw na desisyon. Yes. Kagaya ng pagpatawad, magtiis, umunawa, at manatiling tapat. Yan, napakaganda naman ng yung additional Ate Love tungkol Yes. sa ating unang punto that love is a daily choice. No, wag po nating piliin mga kapatid na nakabase lang tayo sa emosyon. Kasi ang emosyon hindi yan kanang dili mo lahutay ba. Kay Yes. mo makadugay tungod sa daghang mga discouragement nga imong nakita sa iyong partner ay di na ko niya kay nga na man day siya. So I hope hindi po tayo ganyan mga kapatid. Yon po ang ating unang punto ngayong Yes. umaga. At dito na po tayo dadako na din sa ating pangalawang punto, itong small acts, consistent impact. So maliit na gawa, tuloy-tuloy ang bunga. Ato ba to Ate Love? Small acts, consistent impact. Ang teorya ng compound interest sa pag-ibig, kung ating pong titingnan sa pera, ang maliit na hulog sa bangko ay lumalaki dahil sa interest. Yan talaga ang na-observe natin sa bangko. Sa mag-asawa naman, Ate Love, sa ating mga ka-Wednesday dyan, ang maliit na I love you o pag-asikaso sa gamit ng asawa ay nag-iipo ng emotional bank account. Anong klaseng bank account yan? Sa heart ng iyong partner yan. So kaya naman mga ka-Wednesday, huwag nating hintayin ang anniversary para lang maging sweet. Yes. Ang pag-ibig na todo-todo ay hindi isang bagsakan na magarbo. Ito ay dahan-dahan pero laging nandoon. Isang baso ng tubig kapag pagod si mister o isang text ng ingat kahan or kay Mrs. ingat kahan, ano bang yung tawagan, yan ang mga small acts na nagpapanalo sa inyo araw-araw. Yes. Alam mo Kuya Jerry, ako naniniwala ako dito kasi as a wife, no, kami mga asawang babae talaga, alam mo, ang bilis lang namin talagang suyuin. No? Kahit na small acts, totoo yan, kahit na nga pagtatanong lang ng kumusta ka na, kumusta ang trabaho mo, napakalaki na ng impact niyan para sa amin. Nang yung konting care, no, kahit simpleng bagay, kahit na yung pagngiti lang, yung pakikinig mo lang na yung nagsasalita si Mrs. or madaming rant si Mrs., yung nandyan ka lang makinig at yun, mag-react ka din, yung mga gano'n, no? Na yun bang, ipa-feel mo sa kanya na vina-validate mo yung emotions niya. Yes. Yun bang kahit alam mo minsan na parang, uy, galit na to siya, pero ipa-feel mo sa kanya na valid yung nararamdaman niya. Naku, napakahalaga po niyan. Yung pag-alala, yung pag-care, pagtutulong, pagdarasal. Kapag ginagawa ito araw-araw, ito yung nagdudulot ng malaking pagbabago sa puso at buhay ng iba. Yeah. Especially ng iyong asawa. Yeah. No, hindi kailangan, sabi mo nga kanina, hindi kailangan grande Oo. ang pag-ibig. Sa maliit ngunit tapat na gawa, nabubuo ang tiwala, lumalalim ang relasyon, at naipapakita ang tunay na malasakit. Yeah, napakaganda naman Ate Love. Kaya naman, may idagdag din ako Ate Love no, sa ating number 2, small acts, consistent impact. Makikita din natin dyan na importante ang consistency. Yes. Pero totoo. may ano dito Ate Love, may kalaban to, itong tawag na intensity. Yung kung baga, consistency versus intensity. So maraming mag-asawa ang intense lang kapag February. Yes. Todo bulaklak, todo date. Pero pagdating ng Marso, nga na. Wala na. Ang kailangan natin ay consistency po. Halimbawa, mas random ang pagmamahal ng asawang laging naghuhugas ng pinggan para makapahinga ang kabiyak.
kaysa asawang nagbigay ng mamahaling alahas pero lagi namang nakikipag-away o hindi mahagilap sa oras ng pangailangan. Kaya naman mga kapatid, importante dyan na dapat may bunga po. Yes. Anong klaseng bunga yan? Trust and security. Bakit? Tuloy-tuloy ang bunga dahil kapag consistent ka sa maliit na bagay, nagbubunga ito ng security. Alam ng asawa mo na maasahan kita. Hindi siya maghuhula kung mahal mo ba siya ngayon o hindi. Dahil nakikita niya ito sa bawat maliit na kilos mo. Kaya naman ka Wednesday, alam niyo ba kung bakit natutumba ang malalaking puno? Hindi dahil sa isang malakas na ihip ng hangin, kundi dahil sa maliit na anay na unti-unting kumakain dito. Baliktarin natin. Ang relasyon ay tumitibay hindi dahil sa isang malaking surprise party, Yes. kundi dahil sa maliit na gawa na tapat at totoo. Yon, yung pag-abot ng remote, kanabang itunol ni mong remote at tilab. Yung pag-massage ng paa, yung pakikinig habang nagkukwento siya. Yan ang mga small acts na Yes. nagbubunga ng giant love. Totoo yan. Yung mga maliliit na bagay lang na ginawa mo, hindi naman talaga kasi, let's say for example na, kailangan kung birthday niya, magpaletsyon yun, magpa-engrandig yun ko, Oo. pero pagkaugma humanay ang birthday, lain na din kayo mo ang pagtagad Mga niya. anak ka nga, kuandya, dakor mo kung gasto ni mo, nga na ba, murag, Oo, kanang mangwenta na dayo. Oo. Hindi pala ganun talaga. Oo. Yun bang kahit maliliit na bagay lang po gagawin natin sa ating mga Araw-araw. asawa. Basta araw-araw. Araw-araw at saka may love yan. Yan po ang tunay na pagmamahal. yan ang kaibahan ng consistency and intensity at love. Yes. Intensity man, no? Bongga juga, basta na special mga occasion, pero kung ato ang tanawon po ang iyang daily, bagsak. Yes. Pero yung consistency, hindi ka man kanabangang nagmuhatag jud og mga dagko nga mga gifts, mga kuani mo panghatag diha sa mga special day, pero kanang mga small lang nga mga nice word, mga gestures nimo, Oo. unsa imong ginatrato sa iya ha, kana siya kung matigom na siya, mahimo gyud na siya nga pinaka dako na siya, unsa nang tawag kana, giant love. Yes. Diba? Napakaganda po mga kapatid. Kaya mga kapatid, basahan natin yung mga small acts. Huwag po nating i-ignore yan. Yes. Kasi consistent mga kapatid, yan ay nakapagdulot ng malaking impact. Sa maliit na gawa, tuloy-tuloy yan ang bunga. Ayan po ang ating pangalawa. At dito na po tayo at tilab, dadako sa ating pangatlo. Itong tawag na hope and endurance or endurance. Pag-asang walang hanggan. Yes. Ayan. Alam mo ba mga kapatid, itong hope and endurance, ang pag-asa ay hindi wishful thinking. Sa Biblia, ang pag-asa ay hindi lang basta sana okay kami. Ito ay isang kasiguraduhan. Kapag ang mag-asawa ay may pag-asang na kay Kristo, naniniwala sila na walang problemang masyadong malaki na hindi kayang ayusin. Kaya naman mga ka-Wednesday, ang pag-asang todo-todo ay hindi bulag sa problema. Nakikita nito ang hirap. Nakikita nito ang away. Pero mas nakikita nito ang solusyon. Ito yung paniniwala na sa tulong ng Diyos magiging maayos din ang lahat. Hindi tayo hihinto sa ngayon dahil alam nating may bukas na darating. Yes, totoo yan. Dapat kagaya ng Bible verse natin kanina na 1 Corinthians chapter 13 verse 7, dapat meron tayo nitong hope and endurance. Yeah. No, pag-asa at pagtiis, at hindi lamang ito iniisip, Kuya Jerry, kundi dapat ginagawa natin ito araw-araw, lalo na sa gitna ng hirap. Oo. Totoo yan, Ate Lab. Kaya naman mga kapatid, tingnan po natin, importante talaga tong endurance or pagtitiis. Bakit? Kasi ang pagtitiis ay ang kakayahang manatiling buo kahit binabayo kayo ng bagyo, no? Sa mekaniko, ito ay ang shock absorber. Sa mag-asawa, ito ang pasensya,
tandaan mo ba, Ate Love, sa mga sasakyan, importante talaga yung shock absorber para di ba kayo mo batse, maunay mo absorb sa katong nagsakay sa kabugat sa usa ka tawo. Pero sa relasyon, Ate Love, ito yung pasensya. Yes. Bakit? Ang pasensya kasi yung nagtatag ng loob sa bawat Yes. isa, no? Hindi tayo nagtitiis dahil wala na tayong choice, kundi dahil mahal natin ang pinagtitiisan natin. Ang endurance ay ang pagpili na huwag bumitaw sa kamay ng asawa habang umaakyat sa matarik na bundok ng buhay. Naman yung times, Ate Love, nga lisod jud ang kinabuhi. Yes. Na ay tuig, na ay bulan, na ay simana, nga kamo jud ba? Pero ito ang challenge natin sa ating mga Hashtag Wednesday. Wag po nating bitawan, walang iwanan kumbaga. Yes. Sa hirap man at ginhawa. Kasi mga kapatid, kung tayo ay nagtutulungan, kanabang nag-unong jud mo, na-adyo'y good result ana. At yun ang bunga. No, kaya naman mga kapatid, pag-ibig na tested and proven. No, bakit araw-araw ay panalo? Dahil ang bawat araw na nalalagpasan ninyo ay ang hirap. Mas tumitibay ang inyong pundasyon. Ang pag-ibig na dumadaan sa apoy pero hindi natupok ay ang pinakamagandang klase ng Yun, pag-ibig. totoo yan. That's true love talaga. Yun bang, alam mo, sa isang buhay mag-asawa, importante naiintindihan natin ang totoong pagmamahal. No? Kasi inuulit din natin dito sa Family Matters na hindi mo kalaban yung asawa. Kakampi mo siya. And you should be together as a teamwork talaga. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng mga ganitong ano ba yung mga ganitong kanabang pagkasabot. Oo. Pagpanabot. Kay ang maayo manggod nga resulta, Ate Love, bisag unsaon o kuso-kuso sa mga pagsulay, mga bagyo sa kinabuhi. Pero naaragya po mo still nagbarog sa matag usa. Naadyod ang best bunga ana, best result sa inyo ha. O dili jud mo basta-basta jud madalas bisag unsang mga tentasyon, mga problema nga inyo hang maatubang kasi tested na mo daan. Yes, totoo yan. Kaya napakahalaga na alam natin no na mag-hope and mag-endure. Magtiis at magkaroon ng pagtitiwala, mag-asa, may pag-asa at magtiis sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman mga ka-Wednesday, may mga gabi ba na parang gusto nyo nang itapon ang tuwalya? O, nabay nga na? No? Yung parang hindi na matatapos ang pagsubok. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, ang pag-ibig ay puno ng pag-asa at nagpapatuloy anuman ang mangyari. Ang pag-ibig na todo-todo ay hindi yung walang problema, kundi yung magkasama kayong humaharap sa problema. Hindi ito pang Pebrero lang mga kapatid dahil ang pag-asang bigay ng Diyos ay walang hanggan. Kapit lang po. Dahil sa bawat pagtitiis, may garantisadong panalo. Yes, ayan. Kuya Jerry, meron pala akong nahanap no na paano ba mag-hope, paano ba magtiis at mag-asa ang ating mga mag-asawa. Unang-una, piliing umasa sa isa't isa. No, kahit may hindi pagkakaunawaan, maniwala ka na kaya ninyong ayusin. Huwag agad sumuko sa relasyon. Yes. Huwag talagang gawing option ang divorce. Huwag yan. gawing option ang paghihiwalay. O, yun bang, ano muna, pagpaliban ko muna to, uwi muna ako sa amin, iwan mo na kita. Huwag talagang gawin yan. Kasi huwag mong iwan ang asawa mo kapag ka ganun. Oo. No? Kasi alam mo totoo ito, Kuya Jerry, kung iwan mo yung asawa mo dahil hindi mo matiis yung ugali niya, pagbalik mo talaga may iba na yan. No? Kaya napakahalaga na fight for your relationship. You have to understand kahit na mahirap, magtiis ka. Huwag mo talagang gawing option na ay kanang cool off sa wala man ko inana. Yung may mga salita pa Ate Love, bigyan mo na natin ang isa't isa ng space. Oh, space. Alam mo yung space na yon, yun yung magdudulot na pagbalik ninyo sa isa't isa,
cold na kayong dalawa. Yun, totoo. Hindi Ate Love. kasi yan magjowa, Kuya Jerry. Kung magjowa, pwede mo yang i-apply sa buhay mag-asawa, hindi na yan. Oo. No, may mga realization sa kayo. Kaya piliing umasa sa isa't isa. Mm-mm. Pangalawa, magtiis na may pag-ibig, hindi galit. No? Ang pagtitiis ay hindi pananahimik sa sakit, Yes. kundi pagpiling manatili, umunawa at magpatawad habang inaayos ang problema. Ito, okay lang manahimik. Pero, yun bang nanahimik ka, hindi dahil parang pagod ka na or di kaya hindi dahil ayaw mo nang makinig sa kanya, kundi nanahimik ka, that means nagtitiis ka na lang in quiet. Yes. No? Tinitiis mo na lang 'yon, yung sakit, no? Yung hindi pagpili na yung pagpiling manatili ka. Kahit na nandun ka, kahit minsan yung sitwasyon nyo napakasakit. Kasi sa buhay mag-asawa, Kuya Jerry, parang everyday nag-a-adjust yan eh. Kahit na ilang years na kayong kasal, may mga adjustments Yes. talaga. Yung pag-uwi ni Adjustment Mrs. period, no? Yung pag-uwi ni Mr., hindi pa nakapaghugas pala ng pinggan si Mrs. Yung mga ganun. Yung pag-uwi ni Mr., hindi pa pala nakapagluto si Mrs. Alam mo yung mga feeling na gano'n na parang nai-irritate ka kasi paulit-ulit na nagiging cycle na yung pangyayari. Pero ang mahalaga dito, may pagtitiis ka. Yes. Pangatlo, mag-usap ng tapat at mahinahon. Importante. No? Importante yan. Ang pag-asa lumalakas kapag may bukas na komunikasyon. Kaya pakinggan muna bago sumagot. Yan. No, yun bang ipa-explain mo muna siya, hindi yung babarahin mo kasi hindi mo talaga maiintindihan ang nangyari kung may conclusion ka na. Yun bang naana kay ending sa imong kaugalingon nga pangunahon na sa iya, pero yun bang nagiging close-minded ka na kasi may conclusion ka na sarili mo. Hindi mo siya pinapakinggan. Pang-apat, magdasal na magkasama. Yan. Ang Diyos ang nagbubuklod. Kapag magkasama kayong lumalapit sa Kanya, lumalalim ang tiwala at lakas ninyo. Yeah. Napakahalaga po na magkasama kayo magdasal. Yes. Lalong tumitibay at tumatatag yung relasyon ninyo mag-asawa na kahit ano pa mang problema, na kahit ano pa mang bagyo ang pagdadaraanan ninyo, nako, you're still standing, no, beside each other. At panglima, maliit na kabutihan araw-araw. Ito yung pag-aalaga, pag-appreciate, simpleng lambing. Ang maliit pero tuloy-tuloy na gawa ang nagpapatatag ng pagsasama. Wow, napakaganda naman, Ate Love. Kaya naman, tandaan natin, ang pag-ibig ay isang desisyon. Point 1, na pinapakita sa maliit na gawa. Yung ating mga 3 punto ha. Ang pangalawang punto naman, mga kapatid, at pinapatatag at walang hanggang pag-asa. Pangatlo, hindi lang pang-Pebrero ang ating pagmamahalan dahil sa pag-ibig na todo-todo, araw-araw tayong panalo. Yes. Mga kapatid, tandaan, hindi perpekto ang buhay mag-asawa. Pero mahalaga ito sa Diyos. At kapag inaalagaan natin ito, mas tumatagal at tumitibay ang pagmamahalan at pagsasamahan. Ayan po, mga kapatid. Yes, kaya mga ka-Family Matters, napakaganda ng ating napag-usapan ngayon. Ang tungkol sa hindi lang pang-Pebrero, pag-ibig na todo-todo, araw-araw ay panalo. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Ayan. Mga ka-Wednesday, alam nyo naman, February 18 na ngayon. Noong Sabado, baka ang tamis-tamis nyo ni Mr. o ni Mrs. Pero heto ang tanong para sa umagang ito. Anong sweet gesture ang ginagawa mo noong araw ng mga puso na balak mong itutuloy kahit ordinaryong araw na lang? Yan, ayos yan Kuya Jerry. Isang commitment question yan. Kaya share nyo naman po sa amin sa pamamagitan ng text o message sa ating Family Matters #Wednesday edition dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ayan, ayan. Alam mo ba, Ate Love, sa ating pangaraw-araw, no, gawin nating pangaraw-araw panalo. Ang inyong pagsasama, hindi sapat na alam ninyo lang ang 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Kailangan itong maging tunay na buhay.
Ito ang tatlong hakbang na magsisilbing gabay para sa lahat ng mag-asawang nakikinig ngayong umaga. Tandaan po natin, una, maging shock absorber ng isa't isa. Sa buhay mag-asawa, darating ang lubak. Yes. At yan ang problema sa pera, stress sa trabaho, o pagod sa mga anak. Sa halip na magsisihan kapag may problema, maging kakampi kayo. Huwag hayaang pumasok ang ingay ng mundo sa inyong relasyon. Ang pag-ibig na bears all things ay ang pag-ibig na nagsasabing, tayong dalawa laban sa problema. Hindi ikaw ang problema ko. Ayun po, gawin natin shock absorber po tayo. Pangalawa, itong kabutihan or dapat consistency tayo. Huwag nating antayin ang Pasko o araw ng mga puso para magpakita ng pagpapahalaga. Ang tunay na panalo ay nasa maliit na effort na ginagawa araw-araw. Kaya naman, mag-set ng isang small act of love. Rule sa buhay. Halimbawa, hindi matatapos ang araw ng hindi magpapasalamat sa isang bagay na ginawa ng asawa. Ang pag-ibig na naniniwala or believes all things ay nakikita ang halaga ng asawa kahit sa pinakasimpleng paghugas niya ng plato o pag-abot ng tuwalya. Ayun po mga kapatid. Pangatlo naman, huwag bitawan ang tali ng pag-asa. Kulang wala di buhi ay. Ano man, kapag dumating ang low moments o yung dry season ng inyong relasyon, huwag magpadala sa emosyon. Tumingin sa itaas. Ang pag-ibig na puno ng pag-asa or hope all things at nagpapatuloy or itong endures all things ay kumukuha ng lakas sa Diyos. Tandaan po mga kapatid, ang kasal na may tatlong lubid, ikaw, ang asawa mo, at ang Panginoon, yun ang tatlong lubid, ay hindi madaling maputol. Kaya naman mga ka-Wednesday, bago tayo maghiwa-hiwalay sa ere, heto ang inyong assignment, no? Ngayong gabi, pag-uwi nyo sa bahay o bago kayo matulog, nako, hawakan ang kamay ng inyong asawa. Tingnan siya sa mata at sabihin, salamat kasi pinipili mo ako araw-araw. Wow. No? Magkasama tayo sa hirap at ginawa. Napaka gandang act of love ito, Kuya Jerry, na gawin mo sa iyong asawa. No, na yung bang out of nowhere, bigla ka na lang, hawakan mo yung kamay niya, tingnan mo siya sa mata, at sabihin mo, alam mo, pipiliin talaga kita araw-araw. Kahit na mahirap, kahit na, yun bang, may mga times na mahirap talagang magmahal. No, napakaganda nito, dahil ito yung magiging reward mo or di kaya magiging achievement ito sa iyo kapag ka ginagawa natin to. Oo. Kung nanibago man siya kapatid or magtawa siya sa iyo kana bang yakang katawan nga nung nangana ka, sige lang, just ignore. Hayaan mo lang, no? Just ignore. Hayaan mo lang, wag mong wag mo siyang barahin na. So baka baka hindi mo. Wag ganon. Oo. Kasi habang ginagawa mo yan palagi maanad rin siya. Yes. You'll get used to it. Kasi, bakit kasi nagugulat pa yung ating mga partner? Hindi kasi sila nasanay. Oo. No, parang, noon sa di ka, nagyan kag bagyo or gilantan ka. Yung mga ganon. Naiusahay katawanan na kay gibuhat nga, di ba yun? No? Yung mga ganon. Yan. Dahil ang pag-ibig na todo-todo, hindi lang yan emosyon, kundi isa yung aksyon. Hindi lang yan pang-Pebrero, kundi panghabang buhay. Yan. Dahil sa 1 Corinthians 13:7, garantisadong araw-araw tayong panalo. Ayan, napakaganda. Kaya tandaan natin mga kapatid, yon ang dapat nating i-apply sa ating buhay. Hindi man tayo perpekto sa buhay mag-asawa sa isa't isa kay Mr. at Mrs. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos, no, kung lagi tayong humingi ng gabay sa ating Diyos, gagabayan niya tayo kung paano natin i-handle ang lahat ng mga pagsubok sa bawat isa po sa atin. At ngayon, Ate Love, wala na tayong oras. Yes. Dadako na tayo sa ating panalangin. Alam kong marami tayong dapat na kanabang isulti, kanang isangat sa Ginoo when it comes sa ato ang mga relasyon sa matag usa. Ayan. Tayo po'y manalangin at magpasalamat na rin sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, ang bukal at pinagmumulan ng tunay na pag-ibig.
Lumalapit po kami sa iyo ngayong araw o ngayong oras na ito nang may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa pagkataong muling mapagnilayan ang inyong salita sa unang Korinto 13:7. Salamat dahil pinaalalahanan mo kami na ang pag-ibig ay hindi lang isang damdamin na lumilipas, kundi isang matatag na pundasyon na nagbubuklod sa amin. Dalangin po namin ang bawat mag-asawang nakikinig ngayon, mula sa mga bagong kasal na nagsisimula pa lamang, hanggang sa mga veterano or mga veterans na sa pagsasama. Panginoon, hipuin mo ang bawat tahanan. Sa mga mag-asawang kasalukuyang dumadaan sa pagsubok, bigyan mo po sila ng kapayapaan. Sa mga mag-asawang parang nawawalan na ng pag-asa, muli mong paalabin ang apoy ng kanilang pagmamahalan. Turuan mo po kaming maging mapagtiis sa halip ng maghanap ng pagkakamali, ay matuto kaming magprotekta sa isa't isa. Turuan mo kaming maging mapagtiwala na sa kabila ng aming mga kahinaan ay makita pa rin namin ang kabutihan sa aming asawa. Panginoon, sa araw na kami ay pagod at tila nauubusan ng pasensya, ipalaala mo po sa amin ang pag-ibig ay isang desisyon araw-araw. Tulungan mo kaming makita ang halaga ng mga small acts at simpleng pagngingiti, ang pagtulong sa gawaing bahay at ang pakikinig na may pag-unawa. Naway maging consistent kami sa pagpapakita ng iyong pag-ibig sa aming kabihag. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming pinapasalamat at dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat Kuya Jerry at maraming salamat sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. At maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli kami ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa Sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Pilipino. Magandang umaga sa lahat. God bless and bye-bye.